So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po, habang nagkakagulo ang buong Pilipinas dahil po sa unggoyan na nangyari sa impeachment trial ng ating Vice Presidente, itong si Sara Duterte po, no, hindi po mahagilap, nawawala. Actually po, may ganyang ugali po talaga itong bubita po na to eh. Tingnan niyo nung year 2022 ng election, no, hindi pumupunta sa mga debate. Tuwing may bagyo, laging wala. Tapos yung kinakausap siya o tinatanong siya sa mga aligasyon laban sa kanya, hindi po sumasagot. Ngayon naman po, pinag-uusapan na sa buong Pilipinas yung impeachment trials laban sa kanya, ngayon po hindi naman po siya mahagilap. Ganyang klaseng tao ba ang gusto ninyo na maging leader ng bansa? Hindi po makita, hindi mahagilap, nawawala tuwing kailangan. Isipin nyo, napaka-unusual nun no? Ikaw yung taong involved, ikaw pa yung wala. So, tingnan nyo habang tayo po nag-arali sa labas ng Senado, habang ang mga senador po naggagaguhan din po sa Senado, na pinagtatanggol siya, habang kayo po sa social media aktibo na nakikiramdam o nag-update, minsan nagko-comment pa nga kayo, si Sara po walang kwentang tao. Ayun po ibig sabihin nun. By the way, meron pong report dito from Bilyonaryo pa basahin natin to So sabi dito mga kababayan, okay. Nowhere in sight si VP Sara Duterte sa gitna ng debate sa Senado kung itutuloy ang impeachment trial sa kanya. Pero git ng OVP, hindi naman siya physically present, siya po ay mentally ill. Sorry. Pero git ng OVP, hindi man siya physically present, ginagawa naman daw niya ang kanyang trabaho. No? Actually, paano yun, paano mangyayari yun? Sa tingin niyo ba, ano ba ang pinaka-effective na paggawa ng trabaho? Physically present o digitally? So ngayon panoorin natin tong video po na to. Kasi yun po palusot ng spokesperson niya Ito, panoorin natin to Galing tong Bilyonaryo. Nowhere in sight si VP Sara sa gitna ng debate sa Senado kung itutuloy ang impeachment trial niya. Pero giyit ng OVP, hindi man siya physically present, ginagawa naman daw niya ang kanyang trabaho. Yan ang agenda report ni Joan Manado. Okay, ba ramdam niyo ba yung trabaho ni Sara Duterte? Isipin niyo tuwing kailang kailangan siya, doon siya nawawala. Mas ano pa siya ngayon mas busy pa siya ngayon doon sa tatay niya, Isipin mo every month 5 beses po siyang lumalabas ng bansa. At ngayon nawawala na naman po. Ulit ako, nawawala na naman si Sara. Bantayan nyo yan. Walang yan na yan. Baka di na makabalik yan. Sira ulo po yan. Sige. Nasaan na nga ba si VP Sara? Ang sagot ng kanyang opisina, We'll get back to you on that before we end this conference. pero natapos ang press conference nang di nasagot ang paulit-ulit na tanong. Wala raw ideya ang OVP kung nasaan ngayon ang bise. Kahit pa nakatakdang magdesisyon ang Senado kung itutuloy ba ang kanyang impeachment matapos itong ibasura ng Korte Suprema. Pero giit ni OVP spokesperson Ruth Castelo, hindi man daw physically present si VP Sara, hands-on pa rin daw siya sa mga programa ng opisina. The Vice President is as involved as she started. So, nung rinroll out yung mga programa natin, beginning 2022, up to now, her involvement is the same, even more. Dagdag ni Castelo, extra Tingnan ninyo palusot din to. Actually, makita natin yung pattern ng mga Duterte, Ito, daanan ko lang to, Kung dati nga po si Digong, kapag meron pong ginagawang katarantaduhan o sinasabing hindi maganda, meron translator. Di ba si Panelo o kaya si Harry Roque? Si Harry Roque pinakamagaling na na taga-palusot. So ngayon, ito naman si Sara Duterte, mga kababayan, nandiyan po si Castelo. Na tuwing gagawa po ng isang katangahan po si Sara Duterte, andyan po si Castelo. Isipin niyo sabi niya, na gumagawa naman daw po ng trabaho si Sara, even more. Paano mo magiging sasabing even more? Kung hindi nga po siya physically present sa Pilipinas, mga kababayan, si Sara po nasa Kuwait. Mamaya papakita ko mamaya. Continue. effort din daw na magtatrabaho ang bise ngayon, lalo pat bumaba ang kanyang trust and performance rating ayon sa isang survey nitong July 30.
Even if she's not physically here, she's still the one running the office. Kasi may technology naman eh, di ba? Tayo lang, yung mga nandito, kami yung gumagawa, kami yung mga sundalo, but the instructions come directly from the Vice President herself. Lahat po ng ginagawa ng Office of the Vice President, even the regular programs that we have, submitted sa kanya lahat ng report, and then magko-comment siya dun sa report. So ngayon, ang ginagawa ni Sara, nakaupo sa trono, tapos, nagbibigay lang ng instruction through cellphone. No? Sipag. That should have given more here, should have given less there, para mas na-spread, na-ikot, or ganyan. Or, even the public release, the press releases that we make, even the ones in social media, chine-check po muna ni Vice President yun kung tama ba or accurate ba yung mga figures na binigay nyo. Napabalitang umuwi sa bansa si VP Sara noong July 28 sa mismong araw ng fourth SONA ni PBBM. Since na umuwi si Sara nung July 28 hanggang ngayon, wala pa rin po siyang public appearance, no? So, actually, sa Marinduque ata siya nakarang araw, no? Inampun siya ng mga taga Marinduque. So, ngayon, mga kababayan, no? Actually, sabi nga po ng Malacanang, si Sara Duterte po ngayon ay papuntang Kuwait, no? On impeachment vote day, Palace says VP Duterte soon bound for Kuwait. Papunta siyang Kuwait. Oo. Makipagaguhan na naman po siya doon. Oh. After the office of the Vice President failed to verify the whereabouts. No, di ba? Tingnan mo ha. Putang na, opisina mo, hindi alam kung nasan ka. Tingnan mo yan ha, kung anong klaseng kagaguhan to, no? Office of the Vice President, mga staff niya nandun, mga security niya nandun, mga tauhan niya nandun, hindi alam kung nasan si VP Sara. Ayos, no? Agaling. Next president, ng ina. Oh. So, Vice President Sara Duterte Malacanang said has information that she is headed to Kuwait but noted that she has yet to file provisional travel authority. So, itong provisional travel authority, mga kababayan, hindi po siya makakalis ng bansa hanggat wala po nito. So, SOP po kasi yan, no? Okay. So, ngayon, mga kababayan, no, tingnan niyo po kasi, no? Kung anong klase pong katarantaduhan itong ginagawa ni Sara. Si Sara po, wala pong pakialam talaga. No, wala siyang pakialam, sa totoo lang. No? Sarili niyang kaso wala siyang pakialam. Ang pinapakilos niya dito, mga senador niya. Kayo mga butang inang senador kayo, bakit kayo nagpapagamit ni Sara? Hindi na ba kayo naawa sa Pilipinas? Iniisip niyo ba ang Pilipinas na eventually, pamumunuan po tayo ng isang tatanga-tanga, mentally ill, no? Na presidente? Gusto niyo maging presidente, di ba, si Sara? Tapos meron mental health issues. And in reality, mga kababayan, mas matalino pa kayo kay Sara. Papa-under kayo sa kanya. Oh, alam niyo mga streetwise na ito yung pinakamalupit dito. Actually, kahapon nabalitaan ko to pero hindi ko masyado napansin. Pero kanina, no, may nag-PM sa akin. Sabi ko, nga, no, tarantado talaga itong mga to, no. Hindi lang po kasi Senado ang nagka-problema dito. Pati pala Supreme Court ito si Leonen. Oh, actually, maganda pa nga sagot dito ng ABS-CBN, no? Sabi dito, no, ABS-CBN news statement on article cited in the Supreme Court decision on Vice President Sara Duterte's impeachment. Actually, alam niyo kung anong ginawa po ni Leonen? Di ba mayroong decision si Leonen na basura nga po yung impeachment trial ni Sara? Kasi nga po, mayroon daw pong paglabag sa one-year bar rule tsaka sa due process. Ngayon, isa po sa mga footnote nga po ni Leonen, article daw po from ABS-CBN. No? So, ito ay footnote ni Leonen, 30 page on page 8. No? Sa decision nga po ni Leonen. No? Ito yung nakalagay. Pero, in reality, mga kababayan, sabi ng ABS-CBN, wala kami sinusulat na ganyan. Ito yung sinulat namin. Ayan, yan. Whatsoever na yan. Oh, ito. So ngayon mga kababayan, no, pati po Supreme Court gumamit po ng fake news. Pumuyok pa ako. Fake news. Di ba? Pati Supreme Court mga kababayan gumamit ng fake news para ipagtanggol si Sara. Ganyan po tayo binababoy ng Supreme Court. Binababoy po tayo ng Senado. Well, ako naniniwala naman ako mga ka-streetwise, no,
na maraming politiko magnanakaw. Naniniwala po ako doon. Pero ang point natin dito, sino ba may ebidensya? Sino ba nilabasan ng ebidensya? At sino hindi sumasagot? Si Sara lang naman, di ba? Oh, pag kayo may napakita kang ebidensya na magnanakaw yung ibang politiko, kahit presidente, syempre babatikusin po natin yan. Pero ito si Sara lang po yung merong ebidensya. At nakahang po yung ebidensya. Hanggang ngayon walang sagot. Ayaw nyo bang malaman yung kasagutan dito sa mga ebidensya na laban kay Sara? Mas pinili ninyo maging technical? Kasi sagutin ni Sara? At ang malapit dito, ito po isang malaking ebidensya no, na binraso po talaga yung desisyon. Gagamit ng quote gagamit ng quote itong si Leonie sa mainstream media, fake news pa. And by the way, mga ka-streetways, no, kung wala po tayong aasahan sa Supreme Court, mas lalo tayong walang aasahan sa Senado. Oh, tinan niyo ito actually ako, iniisip ko na okay lang sa akin na maging presidente si Tulfo. No? Basta wag lang si Sara. Anong ginawa ng Tulfo kahapon? O di ba pumabor din po siya na ipa-archive muna yung impeachment trial ni Sara. So 19 po silang senador. No, ang pabor na i-archive muna yung impeachment ibig po na i-proceed, no? At meron pong 4 ata, no? So ngayon mga babayan, no, tandaan po natin, no, kung ito po tapos na po ito sa Senado at kung tapos na po ito sa Supreme Court, no, supposedly ganun kasi tingnan natin. Hindi pa naman kasi sigurado kung ano mangyayari po sa MR. Tandaan po natin dapat hindi po ito matapos sa atin. Di ba dapat hindi po ito tapos sa taong bayan. Tandaan po natin mga kababayan, no, ang pinakamalakas po talaga na puwersa ng konstitusyon po na to, people power. So kayo ba, naka-ready ba kayo? So, well, ako naka-ready po tayo. Pero ang point natin dito mga kababayan, no, actually pag-usapan natin to, no, kasi una, para matuloy po yung people power po na yan, mag-unite muna tayong lahat. Tinan ninyo, napansin nyo ba? Magra-rally sa Senado, hiwalay. Anong klase yun? May rally sa umaga, may rally sa gabi, may rally sa hapon. Kung pag-isahin nyo lang kaya yan. O pati rin kasi kayo, nagpapataasan din kasi tayo. Ayan ang problema sa atin eh. Napansin nyo ba yun? Mapag-usapan natin yan mamaya, no? Sa hiwalay na content siguro. Kung bakit watak-watak po yung rally. Merong rally ng Akbayan, may rally ng mga Magdalo, tapos may rally ng Makabayan Black, may rally ng Clergy, tapos lahat po sila hiwalay. Oh. Tapos meron pang rally ng mga PBBM supporter. No, so pati ba naman yun, politika pa rin. So yun na, nakakainis lang po ito, no? Nakakainis lang po talaga ito, no? Pero by the way, mga kababayan, kayo po, no? Anong masasabi nyo nga po dito? Kasi ito na po, mga kaka-streetwise, yung sulyap, yung glimpse, kung anong klaseng leader si Sara Duterte. At tuwing meron siyang akusasyon, aligasyon laban sa kanya pala, magtatago lang po siya na magtatago at taka po siya sumagot. Ganyan na ganyan po talaga, no, ang mangyayari sa Sara Duterte presidency. Gusto nyo ba yun? Ako hindi. So yun, no, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa patuloy po na pagtago ni Sara Duterte. No? Kayo ba, agree ba kayo sa lumalabas na ano? Actually, may chismis pa sa kanya, no? Na nagpa-abort daw po siya sa South Korea. Nagpa-abort. Muntis daw. Pero, so, hindi pa naman verified yun, no? So, ayun mga kababayan, no? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? So, kayo ba, okay lang ba sa inyo na ganyan po yung ating vice presidente? No? Bossy po talaga, spoiled brat po talaga eh, no? Merong tagasagot. May tagapagtanggol. Ayaw ko ba? So yun, sa pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So thank you, salamat, and babush!